Wala nang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Si Pogenius walang mapos. Walang mapos si Pogenius. Kewewe si makaogan. Ang mga basher ay walang mapos. Ay! Si makagago nagmura kay Lord, di kumukupas. Akalain mo wala silang mapos ngayon? Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang aking tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakay po natin mga ka-plastic ay yan tungkol kay Norman Mangusing sa kanyang season 5 ng teleserye na kung saan ay nagpakita ulit sa lahod ng halos o isang buwan na po ang nakakalipas ay nagpakita na muli ang kalagayan ni Norman Mangusing. Yun nga lang sa vlog ni Alex Pabella, mga ka-plastic. So, alamin na natin kung anong naging reaksyon ni Norman Mangusing after na nag-appeared siya sa video ni Alex Pabella. 'Di ba? So, pero bago lahat lumang iba. Panoorin natin ang recent live stream ni Boss MG patungkol sa mga hindi niya inattend na hearing. Panoorin natin to. Yan. So na di ko alam kung sino to. Anyway, mga kahombre ko, merong isang hearing si Norman na hindi na-attendan kahapon. At definitely hindi yung sa akin yon. Kasi nandun naman siya talaga kahapon sa hearing naming dalawa. Ngunit, ang pinakamalungkot na part, mga kahombre ko, hindi niya na-attendan ang preliminary investigation 2 niya doon sa CIDG. Well, laban sa CIDG. Hindi ko alam kung saan tong korte, mga kahombre ko, ngunit hindi niya na-attendan. At marami pa pong kaso na paparating sa kanya. Ayun. So na di ko alam kung sino to. Anyway, mga kahombre ko, merong isang hearing si Norman na hindi na-attendan kahapon. At definitely... Ayun. Malinaw na hindi lahat ng hearing ay na-attendan ni Norman. Ganun naman lagi ang ugali niya eh. Kung ano na lang yung pinakamabigat na kaso, dun lang siya pupunta. Pero the rest, sa lahat ng iba mga kaso na hearing niya dapat niyang puntahan, hindi niya pinupuntahan. Kumbaga, bahala na siya sa buhay niya kung paano. Parang nagsasawalang bahala na lang ba siya. Dahil alam niya sa sarili niya na kahit anong gawin niya, makukulong at makukulong din naman tong taon to eh. 'Di ba? Kasalanan din naman niya from the start. Marami nga nagsasabing netizens na sana kung nakipagbardagulan na lang siya kay makagago, di sana hindi na nahalungkat yung mga krimen na ginawa niya, mga ka-plastic. So ipapaliwanag naman ni Erwin Dakinsiar kung bakit maraming galit kay Norman Mangusing. Ating pakinggan ang opinion ni Ka Erwin The Kings kung bakit ganun na lang ang tindi ng galit niya kay Norman Mangusing, mga ka-plastic. At ito ang dahilan kung bakit nagtulak sa sarili niya na nagsampa na rin siya ng kaso sa CICC, mga ka-plastic. So panoorin natin kung ano ang kanyang sinabi dito. Meron pa ako isang kaibigan, hindi pa tayo tapos, Norman Mangusing. Kukwento ko ngayon sa inyo. Nung araw,
Si Norman Mangusin, napaka-pogi ng tingin ng ibang followers dyan. Lalo-lalo na yung mga OFW na babae. Magaling mambola yan eh. May isang babae, maganda, mabait, naging kaibigan ko, naging kaibigan ng asawa ko. So, kumbaga, kasi circle of friends, kay Mangusin, Norman Mangusin. Ito nasa abroad, OFW. Ay anak, kumusta? Love you, ingat ka. Busy pa, okay lang. Parang ano yan eh, inuto-uto ni Norman Mangusin na send ka naman ng picture. Alam mo naman ako, malungkot ako rito. Nasa kulungan ako. Kaya hindi totoo sinasabi ni Norman Mangusin na hindi siya nakakapag-cellphone sa loob. Nakakapanood nga ng bold. Inuto niya yung babae. Tapos yung mauto yung babae nag-send ng mga picture. Hubot-hubad. Kita ang private part. Kita lahat. Sa madaling salita, pinagluluan ni kabayo. Alam mo na, lalaki. Eh talaga naman, ang gagawin ng lalaki doon? Pagdadasalan? Tarantado yung Norman na yan. Nag-send yung babae. Mga pictures ha. Siguro mga 8 pictures yun. Maganda talaga yung babae. Ay Mayet, maganda yung babae. Huwag nyo i-mention dito kung alam nyo yung pangalan ha, sa aking mga kaibigan dito. Nagsesend ng picture. Ngayon, ito kasing babae na to, nung umalis ako, isa ito sa naniwala sa akin. Kasi alam nila, hindi talaga ako pinasweldo, tinitira na ako sa social media. Ngayon, siyempre, itong aking kaibigan, nag-ano siya, yung simpati niya na sa akin. Nasa akin yung simpatya niya. Pati yung isang mamis, nasa akin din. Tinitira na kami ngayon. Ngayon, nung alam nakakampi ko na at umalis na sa kanila, alam mo kahayupan ni Norman Mangusin? Ipinakita nila ang picture ng babae. Hubot-hubad. Kita yung itaas, kita yung ibaba. Nakatuwad. So everything, so on. Isipin nyo yun. Dati nakikinabang kayo. Matapos mong pagluluan, Norman Mangusin, inaway mo na nung hindi na nagpapalipad at alam mong kumampi sa akin. Ginawa mo, inarantado mo. Anong nangyari doon sa babae? Patay na. Nagpakamatay. Nawala na siya. Norman, ano? Sama mo. Sama na ng itsura mo, sama pa ng ugali mo. Grabe yan. May kasan shoutout. Totoo yung kinuwento ko na yan. Naging kaibigan ko kasi babae, very close sa akin eh. Nung sumama sa amin, nawala kami, umalis kami, kinampihan ako, pinaglaban niya ako kahit papano. Ang ginawa, nilabas yung picture. Sa live mismo ni Yama. Sa live mismo ni Yama, inilabas yung mga hubad na larawan ng babae. Utang na, anong klaseng tao ka? Matapos yung pagsalsalang hayop ka, Norman Mangusin. Wala bang clue dyan? Patay na po. Yung pong clue nito, namatay na po yung babae. Nagpakamatay. Sipin nyo, paano ko maaawa dyan kay Norman Mangusin?
Paano ko hindi tatantanan yan? Mayat Gregorio, masayahin talaga yun. Keith Paleno Villanueva, thank you, Romelianco. Diba? Ganan kahayop si Norman Mangusin. Ayaw na, wala na po. Dapat bigyan ng hostesya. Ayaw na rin niya. Ayaw na ng pamilya niya. Nawala na. So, doon na natapos ang connection ko sa kanya. Pati mga kaibigan namin, in-stop na po. Naulit ko lang, dahil mga kademonyohang pinaggagawa ni Norman Mangusin. Sipin nyo, pinagjakulan mo na yung taong hayop ka. Nung hindi ka na sinuportahan, nilabas mo yung mga picture. Sa live ni Yama ginawa yun. Ganang kahayop si Norman. Meron pa. Yun. Una sa lahat, pwede ko ba kayong matanong mga netizens na may liable ba si Yamatan sa ganitong krimen na ginawa ni Norman Mangusin? At bakit niya pinayagan ni Yamatan na ilabas yung mga private photo na masiselang bahagi ng katawan ng babae at inallowed niya na i-publish sa live stream ni Yamatan? May liability kaya ito o mayroon kayang pananagutan itong si Yamatan sa kasong ito? I think it's 100%. Kasi una sa lahat, alam mo maglalabas ng masamang larawan itong si Norman. Ni hindi mo man lang kinat o blinak yung video na yon. At hinayaan mo na mapanood ng buong mundo yung ganong kahihiyan. Kung ibig sabihin man nito na nagpakamatay yung babae dahil doon, kasama si Yamatan doon sa sama ng loob ng dinadala ng babaeng yun na nagpakamatay. Sobrang seryoso yun. Isipin mo, bakit ikaw nadamay sa puntong yun? Siyempre, ikaw yung user. Ikaw yung social media social media vlogger na nag-post o inallowed mo si Norman Mangusin na i-publish yung mga masiselang larawan ng babae. At hinayaan mo lang siyang gawin, ganunin lang at i-blackmail ni Norman Mangusin. Dapat kasama si Yamatan talaga dito sa pagkakakulong. Kasi unfair naman po. Kaya nagpakamatay yung babae dahil sa kanya. Inallowed niya kasi na i-publish sa Facebook yung ganitong bagay. So dahil parang alam mo naman dito sa Pilipinas uso yung balimbing. Dahil alam nilang dehado na ang sitwasyon ni Norman, itong si Yamatan parang nagmistulang witness at nagsalita at may connectivity na kila Boss MG. Hoping naman na sana naman may responsibilidad tong taong ito. Na ipakulong din tong taong to kasi nasa kanya yung account. Nasa kanya yung video. Okay lang sana kung sa live stream ni Norman yun ipinakita. Kaso sa live stream ni Yamatan nangyari. So naiintindihan ko tong si Erwin the King Siar kung bakit hindi niya magawang maawa kay Norman. Kasi from the start pa lang wala naman siyang binanggit na ganitong kwento Kaya syempre ang mga netizens hati ang mga opinion, hati yung mga paniniwala. Kaya nagmistulang anghel nga si Norman Mangusin sa puntong yun Bakit ngayon mo lang to sinabi kung kailan umaandar yung katarantaduhan ni Norman Mangusin noon pa? Diba? Kaya natural
ma-upset ka talaga sa mga reaksyon ng mga bashers tsaka mga netizens. Kasi nga hindi naman nila alam yung full story behind Norman Mangusin. Kung ano ba talagang ugaling kademonyo ang ginawa ni Norman. Maging ang ibang vlogger syempre magja-judge na ito kasi unjust vexation lang naman yung kinaso pinahiya sa press con. Hindi na kayo naawa kay Norman. Natural. Ganyan magiging reaction ng mga ibang vlogger. Kasi nga hindi nyo naman kinikwento yung totoo. Kung ano ba talagang merong ugali si Norman Mangusin. Kaya natural yun na magiging reaksyon ng tao. Kaya intindihin nyo na lang. Kasi kayo lang ang nakakaalam ng kwento Kaya siyempre kayo lang ang nakaka-relate. O ganun na lang ang galit nyo kay Norman. Pero yung mga ibang tao, siyempre wala silang alam sa nangyari. Kaya natural, yun yung reaksyon nila based sa kanilang nakikita. Diba? So magtungo naman tayo mga kaplastik sa mga panahong tumatakbo si Norman Mangusin bilang senador at ini-endorso niya yung LPGMA party list. Napakagaling pala talaga nito mag-endorso, no? So panoorin natin kasama si Casper noong that time. Anong ginagawa mo dyan? May trabaho pa tayo Sir, nagpa-practice ako kung paano bumoto. Pati nga. Bota. Nagpa-practice ka. Bakit? Ano ba boboto mo? Sino boboto mo? Ito yung bumoto ko, sir. LPGMA party list? Paparehas tayo. Sir, hindi ko makita dito yung LPG party list. Alin yung LPGMA party list? Oo, sir. Akin na. Ganito kasi yan. Oo. Ikaw, Tanga. ang LPGMA party list, makikita mo yan sa likod ng balota. Yan. Ngayon, kapag boboto ka ng party list at nakaboto ka na sa lahat, halimbawa, katulad yan, namili ka na ng 12 senador, namili ka rin ng congressman at mayor. Ngayon, pagkatapos mo mamili dyan, nandito sa likod yung mga party list. Hindi ka pwedeng mag-shade ng marami, kailangan isa lang. So, ano ba yung pipiliin mo talaga? Siyempre, yung LPGMA party list. Para ma-educate ka ng tuluyan, ito, ang balota, dapat ito walang nakakakita. Ikaw lang ang nakakakita nito. So, una, boboto ka ng 12 senador. Kailangan, pag binilugan mo yan, kailangan yung bilog buong buo. Hindi lalampas. Si Amy Marcos binoto. Ngayon, kapag nabilugan mo na yung Hindi mga yung sarili niya. senador, at yung mayor, at congressman, at gobernador, boboto na tayo sa councilor. Pagkatapos dito sa unang pahina, babalik na rin natin yung balota. Nandito sa likod ng balota, yung number 136 mo. Hahanapin natin kung nandyan ba talaga yung LPGMA. Ayun, number 136. Bibilugan natin yan ng buong buo. Tumagos pa yung boto niya sa likod. Kailangan walang sobra. Wala na. Kailangan buong buo. Ngayon, hindi ka pwedeng magdagdag ng another na party list kasi mawawalan ng bisa yung binoto mo. Kaya kailangan isa lang talaga. Sigurado ka na ba dyan sa 136 mo? Sigurado. Kaya mga ka-FLM family, huwag yung kakalimutan. Ikaw na nga bumoto. Yung party list na Hindi na si Casper ang bumoto sa kanya sariling balota. Ikaw na nag-shade Pandaraya yun mga kaplastik. ay nasa likod ng balota, hindi nasa harapan, nasa likod. Numero 136. Okay? So, pag boboto kayo mga kapamilya, tatandaan nyo, ang party list, isa lang ang iboboto. Sa sobrang daming party list na to, kapag dalawa yung binilugan nyo, mawawalan ng sa yung boto nyo mga kapamilya ha. Kaya kailangan isa lang. At syempre, para sa FLM family, number 136, LPGMA party list. Ayun. Huwag na natin i-play yung iba. Huwag na natin idama yung mga takang yan. Ang galing naman mag-endorso. Hoping naman makita ko pa rin yung commercial mo. Tatakbo ka ulit. 'Di ba?
sa 2028. Tanga na lang talagang bumoto sa'yo kapag ikaw ay nanalo. Di ba? So magtungo naman tayo. Dito, kay Alex Pabella, ka-plastic. Base sa post ni Alex Pabella, ayan. Pananghalian muna tayo kasama ang milyonaryong Agila ng Norte at mga pipitsogeng palapago ng Marindoque. Ayan. Kung mapapansin nyo sa picture, mukha ng zombie. Si Norman Mangusin. Mukha ng zombie. Alam mo, nangangalumata na, butot balat na. Para sinaniba ng 10 demonyo. Ayan. Sa picture, sa pangalawang pangalarawan niya, mga ka-plastic, makikita dito na parang hindi masaya ang pagmumukha ni Norman Mangusin. At ano ba talaga ang mga pinagdadaanan ni Norman ngayon dahil sa casino na siya nakatira? Ito yung mga sumunod. Kumpirmado naman na yung pinuntahan nila ay sa mismong pinupuntahan ni Norman na casino. Yan. The same time, nag-date sila ni Alex Pabella sa isang pre-meal sa isang hotel and resorts casino. So, sponsored by Aquapana na naman, mga ka-plastic. Yan. Talagang hindi maapektuhan ng esophagus niya dito. Dahil sobrang sarap ng iniinom niyang tubig, Aquapana, Toscani. At kasama itong guard pretender ni Boyong, si Alex Pabella na si Junior daw, Junior Makagago. Talagang always food trip, libreng pre-meal, mga ka-plastic. Yan, sponsored, Aquapana, mga ka-plastic. Eto. Sabi ni Prince of Food Genius, yaman ni Norman may 85 million. Tingnan natin kung ano yung 85 million na yan. Babasahin natin sa ilalim. Yan, legal age Filipino single with sa El Salvador extension Labangon, Cebu. Yan, registered lawful owner parcel municipal. Ay. Ano kaya to? Parang lawsuit to . So basahin natin. Gusto na niyang manahimik. Ang tanong, patatahimikin ba natin siya? Sin nag-reply. Malabo, mas naman dun siya sa hoyo habang buhay. Give me a man money and you feed him for a day. Teach a man to play casino and you feed him for the lifetime. Norman Culao. Actually, hindi naman talaga mayaman yan. Iloloko lang tayo. 85 billion pero hindi mabigyan ng magandang buhay ang mga magulang. Pwede rin ako magsulat niyan sa personal check ko. Kahit ilang milyon pa. Kahit blank check nga para ikaw na lang magdidesisyon kung ilang trilyon ang iyong i-withdraw. Dami ko expired booklet na mga cheque, mga close account, pagtripan ko nga. Yung kumari kong umuutang pang birthday party, inaanak ko 10 millions lang. Katulpo. 10 million pang birthday. So, tingnan naman natin yung kainsu-insultong ginawa niya sa isang pulubi. Etong si Alex Pabella. Panorin natin. Ano may paglilingkod ko sa iyo? Basta, gawin mo na lang. Ano may paglilingkod ko po sa iyo? Pang-usap Ano gusto mo? Wala. Gusto mong kumain, nagutom ka? Yun.
Oh, anong gusto mong pagkain? Marunong kang bumili. Oh, pega akong pera dyan. Pega akong 50 pesos dyan muna. O dalawang 50 pesos. O ito eh, marunong ka ba ng pera? Meron din ako. Taga saan ka? Taga Matalaw ako. Gusto mong pumasok dito sa opisina ko? Dulong bayan. Para din eh. Pasok, may bisita ko din eh, malupit ito. Iwas ka at makahipuan ha. Ay, hindi ako ini... Huwag mo namang gayahin yung pulubi sa'yo, manyakis ka eh. Diba? Ang pulubi, marunong rumespeto yan. Hindi yan kagaya mo. Na ikaw ay nasa tamang kalagayan, pero utak, mas masahol ka pa sa pulubi kung masal. Paghihinala mo pa na mamamanyak yung tao. Ikaw nga tong mas matindi. Sarili mong empleyado, minamanyak mo. Gusto mong pumasok dito sa opisina ko? Dulong bayan. Para din eh. Pasok, may bisita ko din eh, malupit ito. Iwas ka at makahipuan ha. Ay, hindi ako ini... Hindi ka manghipo. Hindi po. Sige. Magkano rin? Diba? Gago. Ayan, yan ang gusto ko. Ibili mo ng lubid dyan. Pwede rin, thank you rin yan. Sama ng ugali. Yan na may pambili ng... Ano ang bili mo yan? Ba't naman lason, Rosel? Sama ng ugali ng mga taon to. Yan ba dapat suportahan ninyo? Bibigyan ng tali, tsaka lason. Magbibigay na lang kayo ng tulong sa tao, may kasama pang panunumbat, panlalait. Wow ah. Negosyante ka tapos yan lang ang kaya mong ibigay sa tao. Kung labag sa kalooban mo magbigay ng pera, sana hindi mo na lang siya ginawan ng content. Poverty porn na nga rin yan ang ginagawa mo eh. Pinagkaperahan mo social media tapos kunwari tumutulong ka sa tao. Pakawalang ya mo talaga. Dapat tumulong ka na lang, walang kasamang panlalait. Bibigyan ng tali, bibigyan ng lason. Pati tuloy yung mga office staff ninyo, mga empleyado mo, boyong. Nagiging katulad mo na rin yung ugali. Sama na rin ang ugali. Nahahawa na sa'yo eh. Alam mo, instead na binigyan mo ng pera, sana binigyan mo na lang din ng pagkain. Kasi sa itsura niyan, sa estado ng kanyang mentalidad, parang hindi niya alam kung ano yung 50 pesos eh. Baka nga maloko pa yan ng tindera eh. Manakawan pa ng pera yan. Sana binigyan mo na lang ng pera, ng pagkain. Hindi eh. Gagawa mo pa ng content para sa views. Tapos, lalaitin mo pa. Tumulong ka na nga, nanlait ka pa. Kawawa sa'yo, boyong. Hindi ba? Yun yung pantalo Kita mo naman gwapong-gwapo nito. Talaga lang ha. Siyempre naman. Meron ako Ano masasabi mo, Commander Bawang? meron ng karasan. Ano masasabi mo? Parang walang masabi. Marami na nadalang responsibilidad eh. Ano ba yung Pakabogok na tao. So panoorin na natin yung kanyang dito, video ni Norman Mangusin. Good morning sa inyo. Nandito ang aking best friend. Best friend forever, wala itong bitaw. Biglang lingon. Pare, konting kamay lang. Good morning. Anak ng... Anak ng... Alam mo kung bakit napasabi si Norman Mangusin ng anak ng? Kung ba naman sabihin na BFF na walang bitaw? Kawawa sa'yo. Best friend mo tinawagan mo walang bitaw. Tsaka pansinin mo si Norman parang allergic na sa camera. Nandito ang aking best friend. Best friend forever, wala itong bitaw. Pare, konting kamay lang. Good morning. Anak ng... Anak ng... Parang hindi kumbensino na tinawag mong best friend. Walang bitaw kasi. Kita mo yung reaction niya.
May kausap kasi security guard. Wow. Sinungaling, wala kang kasama eh. May kausap daw eh, di naman nagsasalita. Bugok nga eh. Hindi Sir Alex, alam niyang pinapaplastic mo kasi siya. Yung phone call na alala mo. Sinabihan mong mahina ang loob at walang political power. Pa naman, halata sa itsura niyang di siya masaya kasama ka. Malayong malayo sa dati ni Sir. Actually kasi kaya nga hindi na allergic na siya sa camera, no? Kung makikita niyo sa video. Ayaw na nga niya magpakita, di ba? Kasi nga binabas siya sa tuwing lalabas siya sa video. Ikaw naman pa-video-video ka pa. O di ba sinabihan patuloy siyang anak ng. Ito si Mang Kanor, sinisiksik ang sarili niya kay Kulaong. Di mo man lang alam may tatak ka na dyan sa ginawa mo. Di mo alam, pinapakikot ka lang na lang yan. Parang takot na sa camera si Tito Norms. Pinaiya si Kulaong sa harap-harapan, wala daw bitaw. O di ba? Ikaw ba naman sabihin walang bitaw eh, talagang mapapaanak ng talaga. Diba? Pumayat na nga si Norman eh. Paano papayat eh, putya, babad sa kasino tapos sandamakmak yung problema niya ngayon. Inaantay na lang niya yung kulungan niya. Yung ikatlong kulungan niya. Good morning sa inyo. Nandito ang aking best Tingnan friend. mo, parang zombie na. Namumuti na, hindi mo nga alam kung may dugo pa yan eh. Diba? Umahaba na nga ulit yung buhok niya eh. Parang bumabalik na naman yung dating kempo niya eh. Walang bitaw kasi. Ikaw ba naman masakit talaga yung sabihan kang walang bitaw ng best friend mo? Ikaw ba naman sabihan din before na walang political power eh? How ironic na ginamit mo yung apelidong Marcos. Francis Leo Marcos, pero wala kang bitaw. Wala kang political power. Para na rin sinabi ni Alex Pabella na huwad ka, hungkag ka na Marcos. Wala kang kapangyarihan nga eh. No political power. Di kagaya ni Alex Pabella, may koneksyon sa mayor ng Marinduque, pinagyayabang niya sa kanyang vlog. Kaya nagpapalakas sa gobyerno kasi may balak tumakbo. Yun eh. 'Di ba? Alam na natin ang mga hilat siya ng mga nag-aspiring na corrupt. 'Di ba? Na wala nang katapusan ng Pilipinas, puro na talagang basag na durog na Pilipinas sa most corrupt in the whole world. Kahit si Miriam Defensor Santiago, sinabi na rin niya yan bago siya nawala. Most corrupt in the whole world, in Southeast Asia. Di ba tayo nahihiya, buong mundo, binabalita na tayo ng CNN, kahit sa mga ibang bansa, sa Japan News, napapanood ko na rin yun eh. Sa China, yung mga media nila doon, pinag-uusapan na yung tungkol sa corruption dito sa Pilipinas. Kawawa. Kaya nga balang araw, matutulad tayo sa Indonesia o sa India na mga kinakain na lang ng mga ordinaryong Pilipino ay galing na sa pagpag. Diba? Yung mga napapanood yung mga Indian foods, yung mga mekos-mekos, yan yun, malapit na tayo doon mga kaplastik, malapit na. Konting pitik na lang, kumbaga. Isa pang termino ni Marcos Jr. na mag-extend pa siya ng 3 years. Ganun na magiging itsura ng country natin. Mekos-mekos na lang ang kinakain natin. Ultimo yung kanal na yung mga tubig sa kanal, estero, pagpapahalaga na natin yan sa sobrang mahal ng bilihin. Diba? Baka yan na rin ang inumin natin dahil sa sobrang corrupt ng bansa natin, mga kaplastik. Tapos ngayon,
Lumindol na ngayon sa Gensan, mga kaplastik, 7.8 magnitude. Talagang pinapakita ng Diyos na talagang pinapapukaw sa mga mata ng mga korap na politiko. Yung mga peking infrastructure na ginawa nila, winasak lang ng isang lindol lang. Pinatunayan ng Diyos yung mga infrastrukturang ginawa ng local government, even ng mga national government. Sa isang lindol lang na kaya niyang guhuin. Yan ay patunay na substandard ang ginagawa ng mga DPWH. Kasabwat dito yung mga kontraktor na ang alam lang ay magnakaw din. Kaya pala ang mga religious group, mga media, mga Katoliko, lahat ng mga aspeto ng mga kumpanya ay nagdo-donate ng mga malalaking pera para sa pagtakbo ng mga kanilang manok sa kanilang darating sa darating election. Yun pala yung pagdo-donate nila ng mga milyon-milyon, bilyon-bilyong salapi para i-promote o i-campaign yung kanilang manok na politiko. Ayun pala ay may mas 10 times na balik yun sa pamamagitan ng budget ng Pilipino. Yung national budget, doon kinukuha yun. Binabayad yan ng gobyerno sa mga taong nagbayad din ng donasyon sa kanila. Diba? Yun pala ang sistema dito sa Pilipinas. Kaya pala, ganun-ganun na lang sila magtapon ng pera. Yung mga negosyante, yung mga religious group, nagtatapon ng malaking milyon-milyong pera sa mga tumatakbong politiko. Yun pala ay dahil kapag nanalo tong hayop na to, makakapagnakaw sila. Siyempre, mababalik sa kanila yung mga itinulong ng mga kumpanya. Diba ang galing? Marketing strategy. At the same time, absuelto yan sa mga taxes, yung mga sumuporta sa kanya. Ang nagsasakripisyo taong bayan. Hindi nyo naisip yun, mga kaplastik. Kawawa na talaga ang bansa natin, no? Ni-imagine ko kung gaano kapangit na yung sistema dito sa Pilipinas. That's the reason why marami akong mga naging customer sa aking tinatrabahuan na mas gugustuhin na lang daw nila manirahan sa Amerika kasi mas okay pa daw dun. Mas maganda pa yung kalakaran dun. Sa ibang bansa, sa Switzerland, sa Australia, sa Russia, sa Dubai, doon na daw sila mamumuhay. Kasi nga dito sa Pilipinas, hindi ka na magiging maayos dito. Sobrang bullshit na kasi kahit sino na lang na nagpapakitang gilas sa social media, nagmumukhang anghel, nagmumukhang Diyos. Tapos pag nahalal na sa malaking ranggo ng gobyerno, magiging katulad din sila ng mga korap. Isa na doon ang halimbawa, si Viva Max Boy. Na kunwari minumura niya yung mga politiko that time nung news anchor pa lang siya. Tapos ngayon, nung nahalal ng bilang isang senador, isa na siya doon sa pumipigil sa sistema o sa hustisya para sa taong bayan. Diba ang sakit? Yung inaasahan mong taong binoto mo na magpapabago ang magpapaganda sa ekonomiya ng bansa ay yun pala ang lalong suisira sa buhay ng tao. Kaya siya binansagang hanggang away magkabit at asawa lang ang kaya niyang aksyonan. Pero yung mga big timer na corrupt drug lord, hindi niya magawang tugisin. Kasi isa siya dun sa mga makikinabang. Yun na masakit. Kaya wala na tayong aasahan sa Pilipinas. Mabuti na lang talaga hindi ako botante.
Hindi sayang yung boto ko kasi di naman ako botante. Kaya mag-away-away na kayo. Total, di naman ako botante. Sorry to say, kahit naman mag-rehistro ako sa Comelec, dinadaya rin naman eh. At kahit naman sino iboto natin, para lang tayong pumili ng dalawang uri ng tae. Isang taing bulok at isang taing tuyo. Yun lang. Parang bumoto ka lang kung anong uring pagpapakamatay ang iboboto mo. Kung bigtiba o pupugutan ka. Parang ganun na lang yung nangyayari sa atin tuwing eleksyon eh. Yung pagpipilian mo, yun at yun din eh. Mawawala yung magnanakaw, papalitan ng mas magnanakaw. Kaya wala rin. Nakakasawa na. Wala nang pagbabago ang bansa. Kasi hindi naman ramdam yan ng mga ma-impluwensyang tao eh. Hindi nila nararamdaman yung buhay ng nasa baba. Kasi ikaw ba naman pinanganak na marangya eh? Ikaw ba naman pinanganak na masagana ang buhay? Hindi naturuan ng disiplina kung paano humawak ng pera. Hindi naturuan ng magulang kung paano ipagbawal na huwag kang magnakaw. Diba? Ganyan kasi ang mga mayayaman eh. Hindi ko naman sa nila lahat. Pero halos karamihan sa kanila ganun ang mga sistema. Hindi nila nararamdaman yung pinagdadaanan ng mga mahihirap. Buti pa ang Singapore, ganito rin yung nangyayari. Korap sila dati. Pero nagkaroon ng Lee Kuan Yew, Prime Minister Lee Kuan Yew. Sobrang the best na Prime Minister yun. Kung siya lang ang naging presidente dito sa Pilipinas, si Lee Kuan Yew, utang inaubos lahat yung mga kurakot dito sa Pilipinas. At 100% marami mabibitay. Sa sobrang dami ng bitay, sa sobrang pulibok na ng bitay, may aabutin yata ng 6 na taon bago mapatay lahat yung mga kurakot. Kung si Lee Kuan Yew ang magmamanage dito sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin, mahihirapan si Lee Kuan Yew mag-isa na ayusin itong Pilipinas. Pero hindi ko alam kung paano nagawang pagandahin ng kanyang bansa sa Singapore. Kasi ganito rin yung nangyayari sa kanila noong panahong yun. Wala na yatang tutulad kay Lee Kuan Yew, no? Nakakalungkot lang yung the best governance sa Singapore hindi na nagaya dito sa Pilipinas. Yung iba kasi puro patutsyada lang, paandar lang, wala na. Yun. Maba na ang aking opinion and this is me again, Big Su, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.